Welcome, mahal na mga kapatid, sa update na ito. Umpisahan natin ito sa maikling report tungkol sa mga nangyaring sakuna na nakaapekto sa mga kapatid natin nitong nakaraan lang. Noong Setyembre, nakaranas ang mga kapatid natin sa Greece ng matinding pag-ulan at pagbaha. Noong Oktubre, sinalanta ng Category 5 na hurricane ang Mexico at marami ang napinsala. At nitong Nobyembre, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Pilipinas. Nakakalungkot dahil sa lindol na ito, isang sister ang namatay at 10 kapatid natin ang nasaktan at nasugatan. Patuloy sana nating ipanalangin ang mga kapatid natin sa buong mundo na naaapektuhan ng mga sakuna. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at mga panalangin nyo. Yung ilan sa inyo, masipag na tumutulong sa relief work. At marami sa inyo ang bukas palad na nagbibigay ng donasyon, kaya naman, naibibigay natin ang pangangailangan ng mga kapatid nating nasalanta at naitatayo natin muli ang mga bahay nila at mga kingdom hall. Talagang napakalaki ng nagagawa ng tulong ninyo. Kaya mula sa lupong tagapamahala, maraming salamat. Sa natitirang bahagi ng update na ito, pag-usapan natin ang temang inirerekomenda namin ang sarili namin bilang mga lingkod ng Diyos. Galing ito sa 2 Korinto Kabanata 6 Talata 4. Sinabi rito ni Apostol Pablo, sa bawat paraan ay inirerekomenda namin ang sarili namin bilang mga lingkod ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Sinabi sa study note ng tekstong ito na ang pandiwang Griego na isinaling inirerekomenda namin ang sarili namin bilang ay nangangahulugan ding pinatutunayan o ipinapakita naming kami ay. Kaya ang tanong, paano natin papatunayan na lingkod tayo ng tunay na Diyos? Maipapakita natin ito sa ating itsura. Dahil mahal natin si Jehovah, gusto natin na maging maganda ang tingin ng mga tao sa Kanya. Anong gagawin natin? Sundin ang mga prinsipyo sa Biblia. Halimbawa, tingnan ang prinsipyo na makikita sa 1 Timoteo, Kabanata 2, Talata 9 at 10. Gayun din, dapat pagandahin ng mga babae ang sarili nila sa pamamagitan ng maayos na pananamit na nagpapakita ng kahinhinan at matinong pag-iisip, at hindi sa pamamagitan ng pagtitirintas ng buhok o pagsusuot ng ginto o perlas o napakamahal na damit, kundi sa paggawing angkop sa mga babaeng may debosyon sa Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Para sa mga Kristiyanong babae, ang payong ito ni Apostol Pablo. Pero ang prinsipyo na nasa tekstong ito ay para din sa mga lalaki. Kaya lahat tayo magagawa nating mairekomenda ang sarili natin bilang mga lingkod ng Diyos kung titiyakin natin na ang pananamit at itsura natin ay maayos, may kahinhinan, at kakikitaan ng matinong pag-iisip. Pero ibig bang sabihin, pare-pareho ang pipiliin ng lahat ng mga saksi ni Jehovah? Dapat ba na meron tayong uniform? O kaya iisa lang ang style ng pananamit at pag-aayos nating lahat? Hindi ganoon. Tandaan, may mahigit 8 milyong mga saksi ni Jehovah sa buong mundo. At di ba, iba't iba ang kulturang kinalakihan natin? Inilapit ng Diyos na Jehovah ang mga taong ito sa Kanya kasi gusto niya yung pagkakaiba-iba. Pero ang tanong, paano naman yung balbas? Angkop ba para sa mga brother na magbalbas? Para masagot ang tanong na yan, magandang panoorin natin ang videong ito.
Makikita sa video ang naging pananaw ng bayan ng Diyos tungkol dito. Panoorin natin ang video. Noong unang panahon, normal lang sa mga lalaki ang magbalbas. May balbas din ang mga Israelita noon. Nag-aahit lang sila kapag napahiya o nagadalamhati. Halimbawa, para ipahiya ng hari ng Amon ang mga lingkod ni David, inahit niya ang mga balbas nila. Kaya para maprotektahan ang dignidad nila, sinabi ni David, "Doon muna kayo sa Jericho hanggang sa tumubo ulit ang balbas ninyo, saka kayo bumalik." Pagkatapos ng ilang daang taon, inahit ni Ezekiel ang balbas niya at ang buhok niya sa ulo. Ginawa niya ito para ipakita kung gaano katindi ang hirap at lungkot na mararanasan ng Jerusalem. Paano naman si Jesus? Israelita siya. May balbas din ba siya? Dahil sa mga sinasabi ng mga arkeologo noon, mga ilang taong ding ipinapakita sa mga publikasyon natin na walang balbas si Jesus. Pero noong 1968, ipinakita sa isang issue ng The Watchtower ang mas maaasahang mga ebidensya mula sa Biblia at sa mga publikasyon tungkol sa kasaysayan. Walang mababasa sa 4 na ebanghelyo na nagpapakitang naiiba ang itsura ni Jesus. Kagaya rin siya ng mga Hudyo noong mga panahon niya. Meron siyang balbas. Kaya mula noon, pinapakita na sa mga video at publikasyon natin na may malinis at maayos na balbas si Jesus. Noong panahong maitatag ang kongregasyong Kristiyano, naging kaugalian na ng mga Romano na mag-ahit. Ibig bang sabihin kailangang mag-ahit ng mga Kristiyanong Hudyo? O kaya naman, kailangang magpatubo ng balbas ang mga Kristiyanong Hintil para hindi sila mapaiba sa mga Kristiyanong Hudyo? Malinaw na hindi. Kasi walang mababasa sa Biblia na inutusan ang mga tunay na mananamba na magpatubo ng balbas o mag-ahit. Depende na yon sa kung ano ang gusto nila. Noong mga 1870 hanggang 1914, karaniwan ang may balbas ang mga lalaki. Pati mga estudyante ng Biblia may balbas din, gaya ng makikita sa mga larawan ng naglalakbay na mga tagapangasiwa. May balbas din si Brother Russell. Sinabi ng isang editor ng dyaryo na isa siyang ministrong maayos ang itsura. Sinabi pa niya, hindi siya naiiba, katulad din siya ng iba pang mga mangangaral. Tatay na tatay ang itsura niya dahil sa puti, malambot at mahaba niyang balbas, kaya magtitiwala ka sa kanya. Pagkatapos ng World War I, nauso ulit ang pag-aahit ng balbas. Kuha ang larawang ito ng mga naglalakbay na tagapangasiwa noong 1919 at kapansin-pansin na walang balbas ang karamihan. Kaya kahit walang masyadong sinasabi ang mga publikasyon natin tungkol dito, iilang brother na lang ang may balbas. Simula noong 1960s sa maraming bansa, karaniwan ng mga lalaking hindi sumusunod sa otoridad ang nagbabalbas. Dahil doon, nagpasyang mag-ahit ang karamihan. Saksi man sila o hindi. Dahil nauugnay sa hindi magandang paggawi ang pagkakaroon ng balbas, karamihan sa mga brother na may balbas ay hindi naglilingkod bilang ministerial na lingkod, elder o nabibigyan ng iba pang atas. Sa paglipas ng panahon, naging normal na sa ilang mga bansa ang pagkakaroon ng balbas at hindi na ito naiuugnay sa pagrerebelde. Sa mga lugar na yon, naaatasan bilang ministerial na lingkod at elder ang ilang mga brother na may balbas. Sa ngayon, karaniwan na lang sa mga lalaki na magkaroon ng balbas sa mas maraming lugar. Kaya ano ang dapat na maging tingin natin sa isang brother na may balbas? Siguro napaisip kayo sa huling tanong na binanggit sa video. Ano ang dapat na maging tingin natin sa isang brother na may balbas? Pinapabasa ng lupong tagapamahala ang announcement na ito sa inyo. Maraming tanggapang pansangay sa buong mundo ang sumusulat sa amin. Marami pa rin ang nagtatanong sa kanila kung angkop ba o hindi para sa isang ministerial na lingkod o sa isang elder na magkaroon ng balbas. Pagkatapos itong pag-usapan at ipanalangin, napagpasyahan ng lupong tagapamahala na kailangang linawin ang isyong ito. Para sa lupong tagapamahala, hindi problema kung magbalbas ang mga brother. Bakit hindi? Kasi hindi sinasabi sa Biblia na mali ang pagbabalbas. At isa pa,
Sa paglipas ng panahon, kapansin-pansin na sa maraming lugar, katanggap-tanggap na magbalbas ang mga nasa posisyon sa negosyo at gobyerno. Kaya naman, personal na desisyon na ng isang brother kung magbabalbas siya. Ang pagiging kwalipikado ng isang brother na maglingkod bilang elder o ministerial na lingkod ay nakabase sa espiritualidad niya at hindi kung may balbas siya o wala. Ang tagubiling ito ay para din sa mga naglilingkod bilang special full-time servant sa Bethel at pati na rin sa mga nasa field, mga special pioneer, misyonero at mga circuit overseer. At bilang pagsunod sa Roma 14:4, hindi dapat hatulan o husgahan ng mga elder o ng kahit sinong Kristiyano ang isang brother na nagpasyang magbalbas. Nagtitiwala kami na makakatulong ang announcement na ito sa atin para hindi magkaroon o maiwasan ang pagkakabahabahagi sa bayan ni Jehova. Katapusan ng announcement, lupong tagapamahala. Pero dahil sa tagubiling ito, baka mapaisip kayo. Baka matanong nyo, bakit ngayon nagbigay ng ganitong tagubilin ang lupong tagapamahala? Gaya ng prinsipyo sa unang Korinto Kabanata 7:31, mababasa natin. Ang eksena sa sanlibutang ito ay nagbabago. Sa study note ng tekstong ito, posibleng ang naiisip dito ni Apostol Pablo ay yung mabilis na pagbabago ng eksena sa isang teatro, kung saan napapalitan agad ang mga gumaganap. At kitang-kita natin na totoo ang prinsipyong binanggit ni Apostol Pablo. Di ba, ibang-iba na ang paraan ng pag-aayos ngayon? Halimbawa, parami na ngayon sa mga nasa posisyon sa komunidad ang nagbabalbas. At kagalang-galang sila at respetado. Isa pang tanong, ano ang dapat na maging tingin natin sa isang brother na nagdesisyong magbalbas? Mababasa natin ang sagot sa payo ni Jesus sa Juan 7:24. Huwag na kayong humatol batay sa inyong nakikita. Napanood natin sa video na nagbabago ang paraan ng pag-aayos ng mga tao. At hindi naman lahat ng yon ay masama. Halimbawa, malamang wala sa atin ang magdadamit o mag-aayos na katulad ng mga tao noong panahon ng Biblia o katulad ng mga tao noong mga nakaraang daang taon. Di ba, mas sinusunod ng karamihan yung mga style ng pananamit at pag-aayos ngayon? At hindi mga style na sikat noon. Kaya naman, hindi naman masama o mali ang mag-ayos o manamit na kagaya ng karaniwang nakikita natin sa komunidad natin. Basta, hindi nalalabag ng style na yon ang kahit anong prinsipyo na mababasa sa Biblia. Lagi nating gustong siguruhin na makikita sa pag-aayos natin ang pagiging malinis, kainhinan, pati na ang katinoan ng pag-iisip. Ito pang tanong, paano natin mapapanatili ang pagkakaisa ngayong narinig natin ang tagubiling ito? Baka pagkatapos nating marinig o mapanood ang update na ito, iba-iba ang magiging reaksyon natin. Halimbawa, baka maisip ng ilan sa atin na tama tayo at sabihin natin sa iba, o diba, yan yung matagal ko nang sinasabi sa inyo eh. Tama ako. E di kita nyo na, napatunayan na. O baka dismayado naman yung iba sa inyo. At baka sabihin nila, matagal kong sinuportahan ang mga tagubilin tungkol sa pag-aayos. Ngayon, dismayado ako. Tama kaya ang alinman sa mga reaksyong ito? Malinaw na hindi.
Pansinin ang isinulat ni Apostol Pablo na mababasa natin sa unang Korinto, Kabanata 1, dun sa talata 10. Mga kapatid, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, hinihimok ko kayong lahat na magsalita ng may pagkakaisa at huwag magkabahabahagi. Kundi, lubos kayong magkaisa sa kaisipan at pagpapasya. Paano makakatulong sa atin ang prinsipyong ito? Kung ipinipilit natin sa iba yung opinyon at naiisip natin tungkol sa isyong ito at pagkatapos, sinasalungat natin yung tagubilin mula sa organisasyon, anong epekto nito sa mga kapatid? Natutulungan ba natin ang mga kapatid na lubos na magkaisa sa kaisipan at pagpapasya? Hindi. Kung ginagawa to ng isa, kailangan niyang baguhin ang pananaw at pag-iisip niya. Sa kabilang banda, kung noon pa man ay sinusuportahan mo na ang mga kaayusan ng organisasyon, may dahilan ka ba para pagsisihan mo yung suportang pinakita mo? Diba wala? Kasi pinapahalagahan ni Jehovah yung katapatan natin. Na-appreciate niya yung pagiging handa nating sumunod at magpasakop sa mga tagubilin na natatanggap natin mula sa organisasyon niya. Noong unang siglo CE, hinayaan ng ilang mga Kristiyano na magkabahabahagi sila dahil sa isyu ng pagtutuli. Pero tinulungan ng banal na espiritu ang lupong tagapamahala na lutasin ang isyong ito at magkaisa sila. Sa ngayon, gusto rin ng lupong tagapamahala na magkaisa ang bayan ng Diyos. Hindi natin hahayaan na magkabahabahagi tayo dahil lang sa isyu tungkol sa balbas. Lagi nating tandaan na sinisikap ng makalupang bahagi ng organisasyon ng Diyos na Jehovah na tularan o makasabay sa makalangit na bahagi ng organisasyon niya. Naalala niyo ba yung karo sa pangitain ni Ezekiel? Gaano yun kabilis? Kasimbilis ng mga kidlat. Kung may isang tao na inuunahan ang karo, pinipilit na niya na magkaroon ng pagbabago, o napag-iiwanan siya kasi ayaw niyang sundin yung mga pagbabago sa mga tagubilin ng tapat na alipin, hindi siya nakikiisa sa organisasyong ni Jehovah. Bilang konklusyon, nagpapasalamat tayo sa makatwirang tagubiling ito tungkol sa balbas. Talagang nirerespeto tayo ni Jehovah. Hinahayaan niya ang bawat brother na magpasya kung magbabalbas sila o hindi. Nagtitiwala kami na determinado kayong lahat na umalinsabay, magbago ng pananaw kung kailangan, at patuloy na maglingkod kay Jehovah ng tapat habang pinapanatili ang pag-ibig at pagkakaisa sa loob ng organisasyon. Mula sa World Headquarters ng mga saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting.